Talaga, best? Sasama ka sa akin sa probinsya? Gulat na tanong ni May kay Avery. Oo naman, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun pero kasi baka hindi na ako makabalik dito sa Maynila. Bakit naman? Papaanong pag-aaral mo? Hihinto na ako. Wala na rin kasing panggasos sila nanay sa akin kaya mamamasukan na lang akong katulong sa probinsya. Kasama si nanay. Talaga? Pwede rin ba akong mamasukan doon? Excited na tanong ni Avery. Sira ka ba? Paano pag-aaral mo? Sa susunod na sem na lang ako mag-aral para may kasama ka. Sigurado ka ba? Oo naman. Ano, payag ka na? Yes! Sigaw ni Avery. Naiiling na lang si May. Hindi pa siya nakakasagot pero inunahan na siya ng makulit niyang kaibigan. Sa lahat kasing kaibigan niya, tanging si Avery lang ang may gusto sa kanya. Dahil parehas naman daw silang mahirap, kaya magkasundo silang dalawa. Nang makauwi si Avery sa apartment niya, ay mabilis niyang tinawagan ng kanyang ama para hindi na ito mag-alala sa kanya. Are you sure, sweetheart? Saan namang lugar yan? Dad, gusto ko mapag-isa at i-enjoy ang buhay na meron ako doon. Don't worry po, mag-iingat ako palagi. Walang nagawa ang ama ni Avery kung hindi suportahan siya sa gusto niya. Buti na lang at naunawaan ito ang gusto niyang mangyari. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Nasa bus station na sila Avery at May. Naghihintay na lang na umalis na ang bus. Alam mo best, magugustuhan mo talaga dun sa probinsya namin dahil merong magagandang tanawin doon. Talaga? Wow naman. May mga lalaking gwapo din ba doon, best? Nasamid sa sariling laway niya si May dahil sa tanong ng kaibigan. Pero sinagot pa rin niya ito. Oo naman, lalo na pag nakita mong dalawang anak nila Ma'am Rina. Nakangiti niyang sabi sa kaibigan. Wow, mas lalo tuloy ako na-excite. Nakangiting sabi ni Avery. Wow! Kaagad na namangha si Avery nang makita niya ang lugar ng kaibigan. Ang ganda pala talaga dito. Sariwa ang hangin at magandang tanawin. Manghang sabi ni Avery. O diba, sabi ko sa'yo magugustuhan mo rito eh. At lalo ko pang magugustuhan dito kapag nakita ko ng sinasabi mong gwapo. At sana naman pumasa siya sa akin. Dahil pag hindi, ewan ko na lang. Agad na napatawa na lang si May sa kaibigan niya. Iba talaga ang tipo nito sa isang lalaki. Nang makarating sa mansyon ay lalong napawaw si Avery sa nakita niya. Anak, nandito ka na pala. At sino naman itong kasama mo? Mano po, Nay. Kaibigan ko po, Nay. Gusto raw po niyang mamasukan dito kasama tayo. Hello po. Ako po pala si Avery. Kaibigan po ako ni May. Bati at pakilala ni Avery sa ginang. Nagmano din siya dito. Ganun ba? O sige, doon na lang muna kayo sa kwarto ni May at pupuntahan ko lang si Madam para ipagpaalam ka, iya. Nakangiti namang tumango si Avery sa ginang. Dahil umalis ang kanilang isang katulong ay kaagad na naipalit si Avery sa katulong na umalis. Marunong ka ba talagang maglinis? Parang wala naman sa itsura mong tagalinis. Sabi pa ng ginang habang pinapasadahan ng tingin si Avery mula ulo hanggang sa paa. Ay nako, marunong po ako maglinis, ma'am. Nakangiting sabi ni Avery sa ginang. O ano pang iningiti-ngiti mo dyan? Mag-umpisa ka na sa trabaho mo. Masungit na sabi ni Rina sa dalaga. Napalabi na lang si Avery na nakatingin sa ginang. Uy, tayo na. Hinila ni May si Avery para mag-umpisa na sila. Alam mo ba ngayon ang uwi ni Senyorito Aaron? Talaga? Gwapo ba yung senyorito na sinasabi mo? Baka mamaya. Hoy, ano ka? Gwapo kaya si Senyorito Aaron at mabait pa. Talaga? Sa tingin mo, maaakit ko kaya siya? Nakangiting sabi ni Avery sa kaibigan. Uy, tumigil ka nga dyan. May nobya na yun. At ang sungit pa nga eh. Porket anak mayaman kaya ayun, sobrang spoiled. Ganun talagang mga mayayaman ano? Huy, hindi lahat no. Sadyang kinukonsinti lang talaga siguro siya ng magulang niya. Depensa ni Avery. Ay, defensive? Sira. At nagtawanan ng magkaibigan. Matapos maglinis sa loob ay sa labas naman sila nagwalis at sa garden. Habang abala sa ginagawa ay may magandang sasakyan ang huminto sa tapat nila. At lumabas doon ang isang gwapong lalaki. Agad na mangha naman si Avery sa nakita niya. Wow! Siya na ba si Senyorito Aaron mo? Ang gwapo nga pala talaga no? Oo naman at mabait pa yan.
Gusto mo ipakilala kita sa kanya? Ha? Naku, wag na. Baka makita pa tayo ni Ma'am Rina. Mapagalitan pa tayo. Pigil ni Avery sa kaibigan. Buti na lang at nakinig ito dahil sinalubong nga ni Ma'am Rina nila si Aaron. Mom, I missed you. Niyakap ni Aaron ang ina bago hinalikan sa pisngi. Mabuti naman at umuwi ka na rito. Si Mitch kasi, panay ang tawag sa akin kaya umuwi na lang ako. Ang batang yun talaga. Mahal ka lang talaga niya. Kaya ayaw niyang malayo ka sa kanya. Pumasok na sa loob ang dalawa habang si Avery at May ay lumabas na rin sa pinagtaguan nila. Buti na lang di tayo nakita. Ayaw pa naman ni Ma'am na may nakikinig sa kanila. Ikaw naman kasi. Natatawa na lang si Avery habang nakatingin sa itsura ng kaibigan niya. Halatang takot itong mapagalitan. Nandito pala kayong dalawa. Pumasok na muna kayo sa loob. Tulungan niyo muna akong maghiwa ng mga lulutuin ko sa kusina. Dahil may bisita mamayang tanghali sila Ma'am Rina. Ah, sige po Nay. Tatapusin lang po namin to tapos papasok na po kami sa loob. Tumangulang ina ni May at iniwan na sila. Matapos silang maglinis sa labas ay pumasok na sila sa loob para tumulong sa kusina. Ikaw nang maghugas niyang karne, May. Ikaw naman, Avery. Ikaw na maghiwa niyang mga sangkap na gagamitin natin. Mag-ingat ka't baka masugatan niyang kamay mo. Sige po. Tahimik lang silang tatlo sa kusina nang pumasok si Aaron para uminom ng tubig. Hello, Manang. Oh, may bago pala tayong katulong. Kaagad na tanong ni Aaron nang mapansin niya si Avery. Ah, oo, senyorito. Kasama ko po siya galing Maynila. Naghahanap din siya ng trabaho kaya isinama ko na lang. Mabuti na lang po at pumayag si Ma'am Rina na mamasukan din siya rito. Wow! Hello miss, I'm Aaron Villaruiz. Nakangiting pakilala ni Aaron sa dalaga. Sabay abot ng kamay niya na kaagad namang tinanggap ni Avery. Avery po, senyorito. Nakangiti ring pakilala ni Avery. Halos tumili na sa kilig si May nang makita na ayaw nang bitawan ni Aaron ng kamay ng kaibigan niya. Ah, yung kamay ko po, senyorito. Alanganin pa siyang ngumiti sa binata. Kaagad naman na binitawan ni Aaron ng kamay ni Avery at nakangiting humingi ng sorry sa dalaga bago ito umalis at bumalik sa sala. Love! Kaagad tinakbo ni Mitch ang pagitan nila ni Aaron at mahigpit na niyakap ang lalaki. I missed you! Sabay halik ni Mitch sa labi ng binata. Nahihiya naman si Aaron sa inakto ng nobya sa harap mismo ng magulang niya. I miss you too. Tila napipilitang sabi ni Aaron sa dalaga. Nang kumalas si Mitch ay kaagad na dinala siya ni Aaron sa magulang at pansamantalang iniwan doon. Pagdating ng tanghalian ay lumabas na ng kusina si Avery para sabihing nakahanda ng pagkain nila. Who is she, Mom? Takang tanong ni Mitch sa ginang. Mami na ang tawag na rito kahit hindi pa sila kasal ng nobyo dahil iyon ang gusto niya. New maid? Oh, I see. Pinasadahan ni Mitch si Avery ng tingin mula ulo hanggang paa at kaagad itong sinamaan ng tingin. Baka akitin niyan si Aaron, Mom. Talagang makakatikim sa akin ang babaeng yan. Banta ni Mitch habang nasa ginang ang tingin. Don't worry, Iha. Hindi magkakagusto si Aaron sa isang katulong lang. Nakangiting sabi ni Rina sa dalaga. Habang si Mitch ay hindi naman komportable sa bagong katulong ng nobyo niya. As if naman naakitin ko yung nobyo mo. Ano akala mo sa akin, mga agaw? Mahinang ani ni Avery sa isip niya. Sumunod na siya sa dalawa sa kusina. Baka may ipag-uutos pa ang mga ito. Avery, sumabay ka na sa amin kumain. Anyaya ni Aaron sa bago nilang katulong. Love, she's a maid. At hindi bagay sa isang maid na sumabay sa mga amo niya sa pagkain. Tutol kaagad ni Mitch sa gusto ni Aaron. Tama si Mitch, son. Ang mga katulong ay katulong. Hindi sila dapat sumasabay sa mga amo nila. Hindi yan magandang tignan. Segunda ni Rina kay Mitch. Tama ho ang mami mo at nobya mo, senyorito. Hindi po magandang tingnan na sumasabay kami sa inyo. Kaya sige na, kain ka lang. Ikain mo na lang din ako. Gustong matawa ni Aaron sa huling sinabi ni Avery. Pero pinigilan niya ang ngiti niya habang si Mitch ay masamang tingin kaagad ang ipinukulo niya kay Avery. Pero hindi nagpatinag ang dalaga. Nakangiti pa rin ito kahit galit na si Mitch sa kanya. Huy, bakit mo naman pinatulan yun? Sita ni May kay Avery nang makalayo sila sa mga amo nila. Kung makapagsalita kasi akala mo kung sino.
Ang yabang eh. Pareho lang naman tayong kumakain ng bigas. Nakangising sabi ni Avery. Ikaw talaga. Paano na lang kung paalisin ka ni Ma'am Rina dito sa mansyon? Bakit naman nila gagawin yun? Wala naman akong sinabi, di ba? Ay, ewan ko sa'yo. Basta iba yan sila, ma'am. Pag ayaw ng isa sa kanilang isang tao, talagang gagawin nilang lahat para makalayo ito sa kanila. Tila nananakot na sabi ni May sa kaibigan. Talaga? Wow! Exciting! Nakangiti niyang bulong sa kaibigan. Naiiling na lang si May habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Avery. Dahil wala man lang siyang makitang takot sa mukha ng dalaga. Love, gusto kong mamasyal. Samahan mo naman ako. Sure, love. Ikaw pa. Isama na rin natin si Avery, love. Para may tagabitbit tayo sa ating mga dadalhin. Nakangiting sabi ni Mitch. Gusto sanang tumutol ni Aaron dahil alam niyang pahihirapan lang ni Mitch si Avery. Pero alam niyang magagalit na naman ito kapag gumampi siya kay Avery. Kaya tumango na lang siya rito. Sure. Maiksing sagot ni Aaron sa nobya. Kaagad naman na kumapit si Mitch sa braso ng binata. Sure ka bang okay ka lang na sumama sa kanila? Alam mong gagawin ka lang yaya ng masungit na si Ma'am Mitch pag sumama ka. Nag-aalalang sabi ni May sa kaibigan. Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Akong bahala. Nakangiting sabi ni Avery sa kaibigan niya. Sa unahan na sumakay si Avery katabi ng driver. Habang sa passenger seat naman sila Aaron at Mitch. Pagdating sa malaking mall sa kanilang probinsya, ay nakasunod pa rin si Avery sa dalawa. Habang panay ang piling ni Mitch sa gusto niyang bilhin ay palihim naman na sinusulyapan ni Aaron ang kasama nilang dalaga. Are you okay? Halos pabulong na lang na tanong ni Aaron sa dalaga. Ngumiti naman ng matamis si Avery. Sumenyas lang na okay lang siya. Hey, love, are you there? Kanina pa kitang tinatawag. Sabi ni Mitch sa nobyo. Kaagad na tauhan ng binata at pilit na ngumiti sa dalaga. Oh, I'm sorry. Tinignan ko lang kung kakilala ko ba yung nakatalikod lang na tao dun sa unahan. Turo ni Aaron sa exit ng mall. Napaubo naman si Avery sa likod ni Aaron dahil sa kasinungalingan nito. Utu-uturing pala. Ani Avery sa isip niya. Anong niningiti-ngiti mo riyan? Masungit na wika ni Mitch nang makita niya si Avery na nakangiti sa likod ni Aaron. Bakit ma'am? Bawal na po bang ngumiti ngayon? Sagot niya sa dalaga. Ba't sumasagot ka pa? Mas lalo lang nakangiti si Avery. Alam mo Ma'am Mitch, sa init ng panahon ngayon, kailangan palagi tayong nakangiti eh. Dahil nakaka-wrinkles ang palaging masungit at nakasimangot. Kaya kung ako sa'yo, enjoy your life. Habang kasama mo pa ang nobyo mo. Dahil baka bukas pagising mo, nasa ibang bisig na ang gwapo mong nobyo. Pangasar ni Avery sa dalaga. Lalo lang namula si Mitch dahil sa sinabi ni Avery. At sino na mga agaw sa boyfriend ko? Ikaw? Subukan mo lang agawin ang boyfriend ko. At sisiguraduhin ko sa'yong magsisisi ka kung bakit mo pa nakilala si Aaron. Banta ni Mitch sa dalaga. Pero ngumisi lang si Avery. Okay. Yun lang ang isinagot ni Avery kay Mitch. Gustong sabunutan ni Mitch ang dalaga pero pinigilan siya ni Aaron. Stop it, Mitch. Kung hindi ka titigil, mas mabuti pang umuwi na lang kami ni Avery at maiwan ka rito. At Mitch na lang ang tawag mo sa akin ngayon? Dahil lang dyan sa babaeng yan? Duro ni Mitch kay Avery. Ang ibang namimili doon ay sa kanila na nakatingin. Kaya kaagad na hinila ni Aaron ang dalaga palabas ng mall. Nakasunod naman si Avery na umiiling sa dalawa. Pagdating sa mansyon, ay doon na nag-away ang dalawa. Ano bang problema mo? Ikaw ang may gusto na isama sa mall si Avery. Tapos ngayon magagalit ka? Kahit wala naman siyang ginagawa sa iyong masama. Galit na sabi ni Aaron sa nobya. At bakit ka ba nagagalit pag galit ako sa kanya? She's a maid. Pero kung itrato mo siya, daig pa niyang isang nobya. I'm your girlfriend, Aaron, not her. Bakit ka ba kumakampi sa babaeng yan? Katulong lang naman ng babaeng yan. Katulong! Galit na sigaw ni Mitch sa nobyo niya. Huy, ano bang ginawa mo? Bakit galit na galit din si Ma'am Mitch? Alam mo bang ngayon lang sila nag-away na nagsisigawan na sila? Sabi ni May sa kaibigan. Ano ka ba? Wala akong ginagawa. Nakasunod nga lang ako sa kanila eh.
Walang ganang sabi ni Avery. Naku, siguradong magagalit sila ma'am pag nalaman nilang ikaw ang dahilan sa pag-aaway ng dalawa. Sabi ulit ni May pero tumahimik lang si Avery at hindi na nagkomento pa. Hayaan mo na sila, problema na nila yun kung mag-aaway sila na wala namang tamang dahilan. Bumalik na sa trabaho ang dalawa habang si Aaron at Mitch ay hindi pa rin tapos sa pag-aaway. Saang probinsya ba pumunta si Avery, Dad? Sabi mo sa akin para mapuntahan ko siya. Namimiss ko ng kapatid kong yun. Sabi ni Lucas sa kanyang ama. Hayaan mo muna ang kapatid mo. Hindi na bata si Avery para bantayan mo siya. Dalaga na siya, Lucas. Oh, come on, Dad. Huwag mo sabihin na hindi ka nag-aalala sa kanya. Nope. May tiwala ako sa kapatid mo. At alam kong alam niya ang tama at mali. Walang nagawa si Lucas kung hindi ang pabayaan ng kapatid niya. Pero hahanap pa rin siya ng paraan para matunton ang kinaroroonan ng kapatid niya. Pasensya ka na kanina. Napag-initan ka patuloy ni Mitch. Nagseselos lang talaga siya sa'yo eh. Hinging pa umanhin ni Aaron sa dalaga. Bakit naman siya magseselos? Wala ba siyang tiwala sa'yo? Curious na tanong ni Avery kay Aaron. Hindi ko rin alam. Ngayon lang naman siya nagkaganyan mula nang dumating ka rito. So, sinasabi mo ba na insecure siya sa akin? Sabay flip hair ni Avery sa buhok niya. Natatawa naman si Aaron na nakatingin sa dalaga. Nawawala ang sakit niya sa ulo dahil sa may kalug siyang kausap. Pagkatulad mong palagi kong makakausap, siguradong mawawala lahat ng problema ko. Nakangiting ani ng binata. Talaga? Wow naman, ang haba na talaga ng hair ko. Nakangiting sabi ni Avery pero naudlot ang pagngiti niya nang dumating si Rina. And who told you na pwede kang lumandi sa anak ko? Habang ang mga kasama mo nagkakandaugaga sa trabaho sa loob. Masungit na ani ni Rina kay Avery. Matuto kang lumugar dahil isa ka lamang katulong na gustong sirain ang relasyon ng anak ko at nobya niya. Mom, stop it! Anong nilalandi? Hindi ako nilalandi ni Avery. Akong lumapit sa kanya para kausapin siya. Hindi siyang... At pinagtatakpan mo pa siya? Mom, would you please? Umalis ka sa harapan ko. Kung ayaw mong lumapat ng kamay ko sa pagmumukha mo. Galit na sabi ni Rina sa dalaga. Kaagad namang nagpaalam si Avery sa dalawa na inirapan lang ni Rina. Ano, pinagalitan ka na naman ni Ma'am? Mahinahong tanong ni May sa kaibigan. Wala yun, saka hayaan mo nga siya. Siya pa rin naman ang mamomroblema sa akin eh. Hindi naman ako. Isa pa, wala naman ako ginagawa sa kanya. Hanga na talaga ako dyan sa tapang mo. Kahit si Mama hindi ka takot. Ngumiti lang si Avery sa katinignan ng seryoso si May. Ano kaya kung agawin ko si Senyorito Aaron sa nobya niya? Seryosong sabi ni Avery. Huy, gaga ka. Pag narinig ni Ma'am siguradong papalayasin ka niyan dito. Nag-aalalang sabi ni May. Eto naman nagbibiro lang. Natatawang sabi ni Avery sa kaibigan. Oo nga pala, bago ko makalimutan, darating sa susunod na linggo ang isa pang anak ni Ma'am Rina. Kaya kailangan natin maglinis sa likuran dahil palaging dun ito tumatambay pag nandito siya. Wow, talaga? Darating ang isa pang anak ni Ma'am Rina? Ilang taon na ba siya? Excited na tanong ni Avery sa kaibigan. Magti-26 na siya sa susunod na buwan at dito raw siya magba-birthday. Gwapo ba siya? Makisig? Kaagad na pinitik ni May ang noon ng kaibigan. Sa tingin mo ba may lahi na hindi gwapo sila, Ma'am? Ang gwapo kaya ni Sir ang ganda ni Ma'am Rina. Well, maganda rin naman ako, di ba? Sa tingin mo bagay kami? Agad na natawa si May sa inakto ng kaibigan niya. Alam niya ang type nito sa lalaki. Kaya siguradong magugustuhan niya ang isa pang anak ng amo nila. Sa tingin ko sasakit ang ulo niya sa'yo. Natatawang sabi ni May. Ay, grabe ka naman, best. Mabilis lang na lumipas ang araw. Kung nung una ay excited si Avery na makita ang isa pang anak ng amo nila, ngayon naman ay sobrang excited siya dahil dumating na ang hinihintay niyang araw. At nang lumabas mula sa kotse si Marcus ay halos malaglag ang panga ni Avery nang masilayan ang mukha ng lalaki. Mula sa tindig nito, mukha at pangangatawan nito ay gusto na lang ni Avery na tumili dahil sa para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa dahil sa lalaking nasa harapan niya. Hey, can you hear me?
Agad natauhan si Avery na magsalita ang lalaki sa harapan niya. Ay yes po, senyorito. Kaagad na tumaas ang kilay ni Marcus na parang nataranta ang dalagang nakatingin sa kanya. At lalo pang tumaas ang isa pa niyang kilay nang makita ang ayos nito. Hindi ganyan mag-ayos ang isang maid. Wala ka bang uniform na susuot? Para kang prostitute dyan sa suot mo. Gustong matawa ng ibang maid kay Avery. Habang si May naman ay naawang nakatingin sa dalagang kaibigan. Alam niyang nainsulto ito ng binatang amo. Nakalimutan kasi niyang sabihin dito na masungit at mahirap pakisamahan ng lalaki. Nang makaalis na si Marcus ay kaagad na nilapitan ni May ang kaibigan. Pasensya ka na ha. Nakalimutan ko ayaw ni Senyorito Marcus na magsusuot ng ganyang damit ang mga maid nila. Gusto niya yung nakapormal na uniform at saka mahirap pakisamahan si Senyorito eh. Isang babae lang ang bastang nakakalapit sa kanya at yun ay ang nobya ng kapatid niya. Kuya! Tumikwas ang kilay ni Avery nang makita ang malaking ngiti ni Mitch habang patakbong nilapitan ang bagong dating. Ibang nakikita ni Avery sa mata ng dalaga. Para itong may pagnanasa sa kapatid ng nobyo niya. How are you here? Malambing na ani ng lalaki sa babae. Okay lang naman kuya, lalo pat nandito na kayo ni Aaron. May kasama na ako sa pamamasyal. Nakangiting ani ng babae. Pero hindi ako magtatagal dito. Pagkatapos ng birthday ko, babalik na ako ng Maynila dahil nandun ang trabaho ko. Okay lang, at least nakasama pa kita ng matagal. Nakangiting sabi ni Mitch. Hindi alam ni Marcus pero parang iba sa pandinig niya ang sinabi ni Mitch. Pero hindi na lang niya binigyan ng pansin. Samantalang si Avery ay naiinis sa babaeng ngayon ay parang tuko na nakakapit sa braso ni Marcus. At ang ikinaiinis niya ay hindi man lang siya pinansin ni Marcus. Maliban lang sa pagpuna nito sa suot niya. Avery, igawa mo kami ng snacks at dalhin mo sa may hardin. Utos ni Rina sa dalaga. Sige po ma'am. Maiksing sagot ni Avery bago iniwan ng mga tao sa sala. Matapos magbihis si Marcus, ay dumiretso na siya sa hardin kung saan nandoon ang kanyang ina kasama si Aaron at si Mitch. Kamusta ang trabaho kuya? Kaagad na tanong ni Aaron nang makaupo ang kapatid niya. Okay naman, minsan sakit sa ulo pero kaya naman. Simple niyang sagot sa kapatid. Maiba tayo. May napupusuan ka na bang babae doon? You're 26 na. Pero wala pa akong nakitang may dinala kang babae rito. Sabi ni Aaron. Wala pa akong nagugustuhan eh. Marami nang magaganda doon. Pero ayoko sa babaeng pera lang ang habol sa akin. At ayoko sa babaeng pabebe at brat. Dagdag lang sila sa sakit ng ulo. Simpleng sagot niya sa kapatid. Eh ikaw, kailan niyo balak magpakasal ni Mitch? Agad na napaubos si Aaron sa tanong ng kuya niya. Dahil wala pa siyang balak mag-asawa. Gusto pa niyang mag-enjoy sa pagiging binata. Darating din kami dyan. Hindi muna ngayon. Gusto ko munang i-enjoy namin ang buhay namin. Habang malaya pa kami. Diba love? Ngumiti si Mitch sa nobyo niya. At sinang-ayunan ng sinabi nito. Pagdating ni Avery sa hardin ay nagtatawanan ng lahat. At unang kumuha sa kanyang pansin ng lalaking seryoso lang na nakatingin sa kanyang cellphone. Sobrang gwapo nito sa suot niyang simpleng t-shirt at shorts na hanggang tuhod. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kami rito naghihintay eh. Ganyan ka ba talaga kumilos? Daig mo pang batang kalalakad pa lang. Pangiinsulto ni Mitch kay Avery. Sa halip na magalit, ay ngumiti lang na matamis si Avery sa dalagang kaharap. Okay lang Ma'am Mitch. Total, mas maganda naman ako sa sinasabi mong bata. Sabay kindat ni Avery sa dalaga na ikinainis nito. Hindi ka rin pilingera no? Hambog ka pa! Inis niyang sabi sa dalaga. Okay lang naman maging pilingera ma'am. Kung totoo naman hindi ba? Nakangiting sabi ni Avery sabay lapag niya ng dala niyang snacks sa mesa. Enjoy ka po sa snacks ma'am. Huling bili ni Avery bago siya umalis. Ma'am, hindi ko talaga gusto ang ugali niyang bago mong maid. Kung makasagot akala mo naman kung sino eh. Isa lang naman siyang katulong. Inis na sabi ni Mitch sa ginang nakasama. Hayaan mo na lang siya iha. Siguro'y ugali na niyang ganyan. Tumahimik na lang si Mitch dahil sa sinabi ng ginang. Pero sa kaloob-looban niya ay gusto na niyang sakali ng bagong katulong. Naiiling na lang si Marcus na nakikinig sa dalaga. Isa siya sa may ayaw sa ugali ng bagong katulong.
Dahil sa kilos pa lang ng dalaga, ay alam niyang may kakaiba rito. At yun ang hindi niya gusto. Pero ang pagiging matapang nito ang talagang gusto niya. Na ang ibig sabihin ay nakuha kaagad nito ang atensyon niya. Ano? Ang gwapo ni Senyorito Marcos, hindi ba? Mas gwapo pa siya kay Senyorito Aaron. Nakangiting sabi ni May sa kaibigan. Yeah, and I want him to be mine. Nakangiting sabi ni Avery. Ang tanong kung magugustuhan ka ba niya. Then, I wanna try. Tingnan natin kung makakatanggi pa ba siya sa akin sa gagawin ko sa kanya. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Huy, baka kung ano yung binabalak mo Natatakot na sabi ni May. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong gagawin sa kanya, no? Nakahinga naman ng maluwag si May dahil sa narinig. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Dumating na ang kaarawan ni Marcos. Busy ang lahat ng mga katulong. Maging si May at si Avery ay naging busy rin. Nagsidatingan na mga bisita. Maging si Mitch at ang ama nito ay dumating na rin. Wow, you look so beautiful, love. Puri ni Aaron sa nobya niya. Thank you, love. Ikaw rin naman ang gwapo mo ngayon. Ngayon lang ba ako naging gwapo sa paningin mo? Nakasimangot na sabi ni Aaron. Of course not, love. Gwapo ka naman talaga at mas lalo pa ngayon. Nakangiting ani ni Mitch sa nobyo. Ipinulupot na niya ang kanyang kamay sa braso ng binata at sabay na silang umupo sa upuan na para sa kanila. Wow! Ang gwapo talaga ni Senyorito Marcos sa suot niyang tuksido. Parang gusto ko na lang managinip. Ani ng isa pang katulong. Lihim namang napangiti si Avery dahil hindi lang pala siyang may gusto kay Marcos. Pero hindi siya makakapayag na may ibang magmay-ari nito kung hindi siya lang dapat. Nagkakasayahan ng lahat. Hindi pumasok sa loob ng venue sila Avery dahil pinagbawalan sila ng amo nilang babae. Anak, baka gutom na kayo ni Avery. Ikukuha ko kayo ng pagkain. Ani ng ina ni May. Sige nay, samahan mo na rin ng wine. Bawal kasi kaming pumasok dyan maliban sa iyo Tumango lang ang kanyang ina at pumasok na sa loob ng venue. Ay, ganito ba talagang mayayaman kung mag-party? Hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka naman mayaman. Sa kanila lang naman siguro best, di naman siguro lahat. Pagdatanggol ni Avery sa ibang mayayaman, nagkibit balikat lang si May at nang dumating ang pagkain nila ay sabay na silang kumain sa kusina. Nang matapos ang party ay lasing na nang pumasok sa mansyon si Marcos. Nahihilo na siya pero hindi ganun kalasing kaya kita pa niya ang babaeng papalapit sa kanya. Senyorito, lasing ka na yata Iyahatid na lang po kita sa kwarto mo. Baka mahulog ka pa riyan sa hagdan. Sabay hawak ni Avery sa kamay ng lalaki. What are you doing, woman? Angil nito kay Avery. Wala ho, senyorito. Iyahatid lang ho kita sa taas. At saka, bakit ang sungit mo? Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Nakalabing sabi ni Avery, habang akay ang amo, paakyat sa hagdanan. Huwag ka na hong magpabigat, baka parehas pa tayong mahulog. Reklamo ni Avery, kaya wala sa sariling napatayo ng maayos si Marcos. Nang makarating sila sa loob ng kwarto ay kaagad na pinaupo muna ni Avery ang binatang amo. At sandaling tinitigan ito. Don't look at me like that, woman. Matigas na ani ni Marcos. Hay, kahit lasing ka ang sungit mo pa rin. Hindi ka ba marunong magsalita ng mahinahon? Puna ng dalaga sa kanya. Sa halip na sumagot ay mabilis na hinila ni Marcos si Avery at pinaibabawan. Senyorito, sandali! Naputo lang sasabihin pa sana ni Avery nang takpan ni Marcos ang bibig niya. Unti-unting inilapit ni Marcos ang mukha niya sa earlobe ng dalaga na siyang nagpasinghap dito. Nang lumapat sa tenga niya ang labi nito at pinataka ng pinong halik ang gilid nito ay kaagad na napapikit si Avery. Shucks! Mura niya sa isipan nang bumaba ang halik ni Marcos sa leeg niya. Senyorito, sandali! Ang reklamo sana niya ay naging ungol na alam niyang hindi niya mapipigilan si Marcos dahil kahit anong gawin niya para makawala dito ay hindi niya magawa. Dahil kahit nakainom ito ay malakas pa rin to. Dala ng kakaibang pakiramdam ay tuluyan ng bumigay si Avery sa lalaking pinagpapantasyahan niyang kahit halik lang sana ay okay na. Ngayon ay hindi lang unang halik niya ang nawala,
Pati virginity niya ay naibigay na niya sa lalaki. Nagising si Avery sa mahinang tunog ng cellphone niya at nang makitang tumatawag ay agad niya itong sinagot. Dad? Mahina niyang sagot sa kanyang ama. Nakikinig lang siya at nang ibaba niya ang tawag ay napabuntong hininga na lang siya. Sana hindi pa itong huli nating pagkikita. Bulong niya sa binata bago pinatakan ng halik ang labi nito. Tumayo siya at nagbihis. Nasa kwarto pa rin siya ni Marcus. 4:00 pa lang ng madaling araw kaya dali-dali na siyang lumabas sa kwarto nito habang wala pang gising. Nagising si Marcus sa masakit ang ulo niya. Nang maalalang nangyari ay kaagad niyang kinapang katabi pero wala na raw ang hinahanap niya. Where is she? Galit na tanong ni Marcus kay May. Senyorito, maaga po siyang umalis eh. Uuwi na raw po siya sa kanila dahil nagka-problema daw po sa kanila. Takot na paliwanag ni May. Hindi niya alam kung anong ginawa ng kaibigan. Bakit ganun kagalit sa kanya si Marcus? Naihilamos na lang ni Marcus ang kamay niya sa kanyang mukha. Do you know kung saan siya nakatira? Mahinahon niyang tanong kay May. Pasensya na senyorito pero hindi ko po alam kung saan nakatira si Avery eh. Magkaibigan lang po kami sa school na pinapasukan ko. Pero ni minsan na hindi ko pa nakita at nakilalang magulang niya. Mahabang paliwanag ni May sa amo. Umalis nang walang paalam si Marcus. Lalo lang sumakit ang ulo niya nang walang nakuhang impormasyon tungkol sa dalaga. Sa mga nakalipas na araw ay palaging wala sa mood si Marcus. Hindi rin ito nakakausap ng maayos ng kanyang ina. Babalik ka ng Maynila? Mom, marami akong naiwang trabaho doon. Paliwanag ni Marcus sa kanyang ina. Marami kang naiwan na trabaho doon o gusto mo lang hanapin ang babaeng yon? Mom, mali ka nang iniisip. Kung ganon, bakit ka nagmamadaling bumalik ng Maynila? Alam mo bang napilitang magpakasal si Aaron kay Mitch dahil sa babaeng yon? Dahil palagi silang nag-aaway dahil kay Avery. Kaya't hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi natatapos ang kasal nila. Mom, hindi pa kasal ni Aaron ay nandito na ako. Promise kailangan ko lang talagang balikan ng trabaho ko ron. Ayaw man ni Rina na umalis ang panganay niya, wala na siyang nagawa. Umalis na si Marcus na hindi man lang siya nagpapaalam ng maayos sa kanyang ina. Oh, akala ko ba matatagalan ka pa? Tanong ng kanyang kaibigan sa kanya. Bakit? Gusto mo pa bang gumawa sa trabaho ko? Pwede naman akong bumalik ron kung gusto mo. Biro niya sa kanyang kaibigan. Sira ka ba? Hindi ko trabaho ang mga iyan. Tapos sa akin mo pa pinapatrabaho. Naiiling na lang si Marcus dahil halatang pagod ang kaibigan sa pinapagawa niya habang wala siya sa kumpanya. Sige na, umalis ka na. Mabilis na tumayo si Jean at iniwan ng kaibigan sa opisina nito. Kinabukasan ay pumunta sa isang agency si Marcus. Kumuha siya ng magaling na detective para hanapin si Avery. Sakto lang ang dating mo, Mr. Villaruiz. Dahil walang trabaho ngayon ang isa naming detective. Halos lahat kasi ay busy sa mga trabaho nila. Kaya ire-recommend ko sa iyo si Leon. Isa siya sa inaalagaan ngayon ng agency namin dahil sa galing niya. At mapagkakatiwalaan mo siya pagdating sa trabaho. Nagulat si Leon nang makita ang larawan na gustong ipahanap sa kanya ng bago niyang kliyente. Pero hindi niya yun pinahalata sa kausap. Babalitaan na lang kita kung may balita na ako sa pinapahanap mo, Mr. Villaruiz. Nakipagkamay si Leon sa binata bago ito nagpaalam sa kanila. Dad, no! Yes, sweetheart. But Dad... No buts, anak. Lilipat ka na ng school this year, whether you like it or not. Hindi alam ni Avery kung bakit siya inilipat ng kanyang ama ng school, samantalang may sarili naman silang paaralan. Pwede po bang humingi na lang sa iyo ng pabor, Dad? What is it? Pwede po bang mangupahan na lang din ako ng bahay doon malapit sa school na lilipatan ko? Alam mong ayokong maraming nakabantay sa akin, lalo na't anak mo ko. Mahinahon ang pakiusap ni Avery sa kanyang ama. Okay, pero may nakabantay pa rin sa'yo. Hindi na tumutol pa si Avery sa gusto ng ama niya. 3 years na lang at makakatapos na siya sa kanyang kurso. Kaya hinayaan na lang niya ang kanyang ama sa gusto niyang gawin. Come in. Mahinahong sabi ni Marcus habang nasa papeles ang kanyang tingin. Good morning, sir. Good morning. Balik na bati niya sa bagong dating. Eto na po ang resulta ng pinapahanap mo, sir. At good luck. Napag-alaman kong brat at malditang babaeng yan. Mukhang mapapasubo ka.
Nakangiting ani ni Leon. What do you mean? Takang tanong ni Marcus sa kausap. Wala. Ang sabi ko matapang ang batang yan. Kaya good luck sa panliligaw mo sa kanya. Nakangiti pa rin na sabi ni Leon. Thank you. Tip ko sa'yo. Salamat ulit. Sige sir, salamat. Good luck at mauna na ako sa'yo. Masaya si Leon dahil nakatip na naman siya. At swerte siya sa mga kliyente niya ngayon. Dahil ang laki ng natanggap niya sa mga ito. So, you're truly a brat, huh? Nagkakamali ka ng lalaking gustong paglaruan. I want to play with you, young lady. Nakangiting sabi ni Marcus habang nakatingin sa babaeng nasa larawan na hawak-hawak niya. Avery, here! Tawag ni Gwen sa kanya. My gosh girl, nandito ka na nga in real. Akala ko nagbibiro ka lang. Kailan naman ako nagsinungaling sa'yo, Hindi pa naman. Akala ko lang naman. Mabutit nandito ka na para may kasama na ako rito. Magkaklase lang sa dalawang subject si Gwen at Avery dahil magkaiba ang kurso nila. Kamusta ka naman? Akala ko ba nasa bakasyon ka? Umuwi na ako. Pinauwi na kasi ako ng papa ko eh. Hay, akala ko talaga titigil ka na. Nilipat na nga pala ako ng school sa susunod na klase. Malungkot niyang sabi sa kaibigan niya. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Gwen sa kaibigan. Masyado raw mahal ang tuition dito eh. Hindi kaya ng budget nila papa. Pagsisinungaling ni Avery. Tulad ni May ay wala ring alam si Gwen sa totoong pagkatao ni Avery. Tinatago niya ang totoong siya para na rin sa kaligtasan niya. Pagdating sa classroom ay umupo sa pinakadulo si Avery para hindi siya ma-center of attraction. Pero sadyang may gustong guluhin siya. Hi Avi, flowers for you. Sana tanggapin mo. Si Alexander yon, manliligaw ni Avery sa room nila. Magpapakipot pa, kala mo naman kung sinong maganda? Parinig ng isa pa nilang kaklase kay Avery. Hoy, wag kang magsalita ng ganyan. Kahit nga kalingkingan wala ka pa sa ganda ni Avery. Inggit ka lang kaya ka ganyan. Pagtatanggol ni Gwen kay Avery. Hayaan mo na siya, Gwen. Alex, pasensya ka na ha. Pero hindi ko matatanggap ang bulaklak na yan. Tigilan mo na rin ang kakabigay sa akin ng kung ano-ano. Masasayang lang yung effort mo dahil may iba na akong mahal. Malumanay na sabi ni Avery. Laglag ang balikat na umupo si Alexander sa upuan niya. Totoong mahal niya si Avery at nasasaktan siya sa pag-amin nitong may mahal na siyang iba. Asyumera talaga. Ayaw niya kay Alexander. Mas gusto siguro niya yung mas mayaman pa kay Alexander. Gold digger? Si Tanya yon, isa sa may ayaw kay Avery. Baka yan ang tinuro ng kanyang magulang sa kanya. Kaya ayaw niya kay Alex dahil gusto niyang mas mayaman pa kay Alex. Sabay tawa ni Tanya. Ang kaninang nagtatawanan ay nawala nang mahawakan ni Avery ang buhok ni Tanya. At kaagad na pinagsasampal to. Nagkagulo sa loob ng classroom dahil kay Avery. Marami ang gustong umawat sa kanila pero mas marami ang gustong makita kung anong kayang gawin ng dalaga kay Tanya. Anong nangyayari dito? Agad na patigil si Avery sa ginagawa sa kaklase niya nang marinig ang boses ng bagong dating. Pag-angat niya ng tingin ay kaagad na nasalubong niya ang malamig na tingin at madilim na mukha ni Marcus. Sa halip na matakot ay napakurap lang si Avery na nakatingin sa lalaking nakatayo sa may pintuan. Nang pumasok ang prof nila Avery ay kaagad na pinatawag sila nito sa guidance office. Prof, no! Siya lang pong may kasalanan at siyang nanabunot sa akin. Bakit pati kami mapaparusahan? Reklamo ni Tanya at ng kaibigan niya. Gusto niyo bang dodoblehin ko pang parusa niyo? Sila lang po. Sila lang naman po kasing nagre-reklamo eh. Walang ganang sabi ni Avery. Miss Montejo, kung mauulit pa ito, mapipilitan akong ipatawag ang magulang mo para humarap dito. Napabuntong hininga si Avery. Ayaw niyang mapatawag ang magulang niya. Siguradong mapapagalitan siya ng kanyang ama't ina pag nalaman ang ginawa niya. Paglabas sa guidance office ay tahimik na naglalakad sa hallway si Avery nang may biglang humablot sa kanya at pinasandal siya sa pader. Hindi siya makasigaw dahil tinakpan ng kamay nito ang bibig niya. Pero sadyang matalino si Avery dahil kinagat niya ang kamay ng lalaki. Dahilan para mapamura ito. Damn it! Why did you do that?
Nang lalaki ang mata ni Avery nang mabusesa ng lalaki. Senyorita Marcos! Gulat na sabi ni Avery. Stupid! You're not my maid to call me that. Call me Marcos. Hinila ni Marcos ang dalaga papunta sa kanyang opisina. Mabuti na lang at wala namang estudyante doon, kaya walang nakakita sa kanila. Kaagad na hinubad ni Marcos ang suot niyang maskat, kaagad na sinunggaban ng halikang dalaga. Sa ilang araw na nawala ito sa paningin niya, ay inaamin niyang na-miss niya ang makulit na dalaga. Matapos kapusin sa hininga, ay saka palang binitawan ni Marcos ang labi ng dalaga. Para na siyang naaadik sa tamis ng labi nito. Mapanukso siyang tinignan ng dalaga. Na-miss mo ko no, kaya mo ko sinundan rito. Nakangiting tukso ng dalaga sa kanya. Tss, hindi kita na-miss at hindi kita sunundan. Huwag kang asyumera. Agad na nakagat ni Avery ang labi niya nang magsungit na naman ng binata sa kanya. Pero ayos lang, natikman naman niya ulit ang labi ng binata. Ano nga palang pinunta mo rito kung hindi mo ako sinusundan? Saka lang naitanong ng dalaga kung bakit ito nando doon. Dito ako nagtuturo. Nanlaki ang mga mata ni Avery na nakatingin sa binata. Really? Malaking ngiting sabi ni Avery. Yes. At ayoko sa estudyanteng brat at palaging nakikitang mga away. Natahimik si Avery at hindi nakatingin ng diretsyo sa binata. Isa ako sa magiging professor nyo. Kaya utang na loob, huwag kang pasaway dito. Kung ayaw mong ipatawag kong magulang mo. Pananakot ni Marcos sa dalaga. Agad na napatingin si Avery sa binatang katabi. Tumangulang siya rito bilang pagsang-ayon. Ayaw niya rin naman na magpatawag ang magulang niya dahil sa kanya. Oh my gosh! Bumiliw ang mata ni Avery nang maalala ang parusa niya. Why? Maiksing tanong ni Marcos. Yung parusa ko hindi ko pa pala nagagawa. Napailing si Marcos na nakatingin sa dalagang papaalis na. Pero biglang huminto si Avery at nag-flying kiss pa sa binata. Bago ito tuluyang umalis. Napangiti na lang naiiling si Marcos sa dalagang kalalabas lang. Pasaway. Mahina niyang ani. Oh, kamusta ang maglilinis ng stockroom? Okay ka lang ba? Nakangiting tukso ni Tanya kay Avery nang makapasok ito. Okay lang naman, nag-enjoy ako. Nakangiting sabi ni Avery. Nainis naman si Tanya nang makitang parang wala lang kay Avery ang maglinis ng stockroom. Hindi na ito pinansin ni Avery at nakangiti na lang niyang hinawakan ang kanyang labi. Okay ka lang ba talaga? Avi, pasensya ka na kung hindi kita naipagtanggol kanina ah. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Paninigurado ni Avery sa kaibigan niya. Nang pumasok ang professor nila ay halos mapatulala ang lahat. Hindi lang kasi gwapo si Marcos. Makisig din ito kaya marami ang napahanga sa kanya. Good morning, ako ang bago niyong prof. I'm Marcos Villaruiz. Sit down properly at ayoko nang maingay habang nasa klase ko. Understood? Kusang napalunok sa kanilang sariling laway ang mga estudyante ni Marcos. Hindi lang pala ito gwapo, istrikto din ito pagdating sa pagtuturo. Napangiti si Avery nang makita ang mga mukha ng mga kaklase niya na para bang takot makagat ng halimaw. At nang tumingin siya kay Marcos ay seryoso lang ito habang nasa hawak na libro ang mga mata. Pagdating sa tanghalian ay lumabas na si Avery. Mula sa room niya ay nauna ng kaibigan niya sa kantin dahil may kailangan pa siyang kausapin. Pero naudlot ang paghakbang niya nang may humarang sa kanyang estudyante. Hello Miss Montejo, pwede bang manligaw sa'yo? Preskong ani nito. Ayaw mambastos ni Avery ng kapwa niya pero sa ipinapakita ng lalaki, parang isa siyang babaeng susunod dito. Paano kung ayoko? Hindi katulad mong type ko. Mga alis na siya nang hawakan siya ng lalaki. Sa tingin mo ba makakaalis ka nang hindi sumasang-ayon sa gusto ko? Ang yabang mo rin ano? Pakipot ka pa, hindi ka naman mayaman. Nakangising sabi ng lalaki. Bitawan mo nga ako, ano ba? Pagsigaw ni Avery, pero lalo pang hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa kanya at pilit siyang hinihila. Nakailang hakbang pa lang ang lalaki nang bigla na lang itong bumulagta sa semento. Kaagad na tumakbo si Avery sa lalaking nagligtas sa kanya dahil sa takot na baka hawakan siya uli ng lalaki. Sa lakas ng kamao na tumama sa lalaki ay nakatulog ito kaagad. Salamat, nanginginig niyang sabi sa lalaki. Hinila na siya nito at pinasok sa kanyang opisina.
Mabuti na lang at wala nang estudyante sa classroom nila dahil nauna nang umalis sa mga ito. Maupo ka lang dyan at kukuha ko ng gamot para dyan sa kamay mong namumula. Mahinahong sabi ni Marcus sa dalaga. Nang tignan niyang balat ay namumula nga ito. Dahil sa maputi siya ay hindi maitago ang bakas ng pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Huwag kang gumalaw. Pinigilan ni Marcus ang dalaga. Dahil sa sakit ay napapikit si Avery nang idikit ni Marcus dito ang kinuha niyang ice. Masyado bang masakit? Nagulat na lang si Avery nang hipa ni Marcus ang pasa niya sa kamay. Kusang kumabog ang dibdib ni Avery nang makitang seryoso lang si Marcus na hinihipan ng pasa niya. At nang mag-angat ito ng tingin ay nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Unang nagbawi ng tingin si Avery. Siya ang klase ng tao na hindi nagpapatinag sa tingin lang. Pero ngayon, para siyang biglang nawala ng lakas sa tingin pa lang nito sa kanya. Sa susunod mag-iingat ka. Hindi sa lahat ng panahon may tutulong sa'yo. Kailangan kilalanin mong mabuti ang mga taong nasa paligid mo. Salamat. Malumanay na sabi ni Avery sa prof niya. Napabuntong hininga si Marcus bago niyakap ang dalaga. Komportable na nakayakap si Avery sa binatang propesor. Hindi niya lubos maisip na mayayakap pa niya itong muli. Para siyang hiniheli habang yakap niya ang binata hanggang sa makatulog na siya. Malakas din ang tama mo dyan sa batang yan ano? Nakangiting sabi ni Jean sa kaibigan niya. Nakayakap kasi si Avery sa kanya nang pumasok siya sa opisina nito. Sigurado ka na ba sa kanya? Alam ko hindi ka pumapatol sa bata. Pero ngayon parang tinusok ko na ng kupido. Nanunuksong sabi ni Jean kay Marcus. Ano ba kasing nangyari dyan? Namumulang braso niyan. Takang tanong ni Jean sa kaibigan. Gusto siyang isama ng sapilitan. Mabuti lang at nakita ko siya. Mahinahong sabi ni Marcus. Anong plano mo sa batang gustong isama siya kanina? Tanong ni Jean kay Marcus. I-kick out mo siya rito sa school. Ikaw nang bahalang maghanap ng dahilan. Napakamot sa kanyang ulo si Jean kahit wala namang makati doon. Bakit ba kasi sa dami mong magugustuhan ang batang yan pa? Reklamo ni Jean sa kaibigan. Huwag ka nang maraming tanong. Sige na, lumabas ka na. Pagtataboy ni Marcus sa kaibigan. Ewan ko sa'yo. Diyan na nga kayo. Pagkalabas ng kaibigan ay mariing tinitigan ni Marcus ang mukha ng dalaga sa sofa habang mahimbing itong natutulog. Sino ka ba talaga? Bakit walang makuhang impormasyon sa iyong tauhan ko para alamin ang tunay na ikaw? Mahinang ani ni Marcus habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi na naka-attend sa kanyang huling subject si Avery nang matagalan siya nagising. Hindi rin naman siya ginising ni Marcus kaya napasarap ang tulog niya. Napatingin siya sa kanyang relo at 4:00 na. Dali-dali niyang kinuhang bag niya at sinilip muna niyang labas bago siya lumabas ng opisina ni Marcus. Hoy! Napapitlag si Avery nang gulatin siya ni Gwen. Saan ka ba nanggaling? Bakit wala ka sa huling subject natin? Nagtatakang tanong ng kaibigan niya. Ha? Ano kasi nakatulog ako eh. Ha? Isa naman. Huwag mo nang itanong. Alika na. Hinila na ni Avery ang kaibigan palabas ng university. At dahil may sundo si Gwen ay nauna na itong umalis kay Avery. Pagkaalis nito ay saka palang pumara ng taxi si Avery. Kapapasok pa lang niya ng bahay nang magring ang cellphone niya. At anon ang nakalagay. Hello? Where the hell are you? Nagulat si Avery nang makilala niya ang boses sa kabilang linya. Nakagat niya ang labi at pilit na pinipigilan ang kilig na nararamdaman. Bakit? Namiss mo ko. Pasensya ka na, hindi na ako nakapagpaalam. Nasa bahay na ako. Sabihin mo sa akin kung nasa ng bahay mo. Mahinahong sabi ni Marcus sa dalaga. Bakit? Pupuntahan mo ako? Dapat bang maligo na ako para pagdating mo nakaredy na ako? Hindi na napigilan ni Avery ang kilig niya nang maisip na pupuntahan siya ng lalaki. Just tell me kung saan ang bahay mo. Pupuntahan kita. Agad na napatalon sa sofa si Avery nang marinig ang sinabi ng lalaki. Kaagad niyang binigay ang address niya rito para mapuntahan siya nito. Pagdating ni Marcus sa bahay na sinasabi ni Avery, ay kaagad siyang kumatok na kaagad namang pinagbuksan ni Avery. You're here! Nakangiting ani ni Avery sa binata. Pasok ka! Kaagad na pumasok si Marcus at inilibot ang tingin sa loob ng bahay. Hindi ito masyadong malaki pero kumpleto ito sa kagamitan. Ikaw lang mag-isa rito?
Oo, kaya free kang pumunta rito pag wala kang klase. Nakangiting ani ni Avery. Silly. Nakangiting sabi ni Marcus. You want juice, coffee, or me? Mas lalong napangiti si Marcus sa sinabi ng dalaga sa kanya. You want to play with me? Hindi ako naglalaro kung yan ang inaakala mo. Diretsyong sabi ni Avery. Really ha? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Inis na tinignan ni Avery ang binata. Sa tingin mo ba ibibigay ko sa iyong virginity ko kung gusto ko lang makipaglaro sa'yo? Swerte mo naman yata kung ganun. Mahal kita, yan ang totoo. Prangkang sabi ni Avery sa binata. Hindi makapaniwalang nakatingin si Marcus sa dalaga. Are you out of your mind, lady? Matanda na ako kumpara sa'yo. Naisip mo ba yun? Hindi mo ba naisip ko anong sasabihin ng iba sa'yo pag nalaman nilang totoo? So what? Kung ikaw ang type at gusto ko Bakit? Sila bang magpapakain sa atin kung magpapakasal tayo? Lumabas na ang totoong ugali ni Avery. Bata ka pa nga. Dahil hindi mo pa alam. Natigilan sa pagsasalita si Marcus nang kwelihan siya ni Avery at diretsyo siya nitong tinignan. I'm not a baby, Marcus, at patutunayan ko yan sa'yo. Kaagad na pinagdaop ni Avery ang labi niya at ng binata. Hindi niya alam pero naadik na rin siya sa tamis ng labi nito. Imbis na tugunan ng halik niya pinabayaan lang siya ni Marcus. Nang kusang bumitaw ay kaagad na lumayo si Avery sa binata. I'm sorry. Namumula sa hiya si Avery nang hindi man lang tugunin ni Marcus ang halik niya. You're still young, Avi, at marami ka pang mararating sa buhay. Huwag mong pairalin ng palaging childish mo. I'm your prof, at ayokong ako ang maging dahilan kung bakit masirang kinabukasan mo. Pangangaral ni Marcus kay Avery. I need to go, may pupuntahan pa ako. Hindi na hinintay pa ni Marcus na sumagot si Avery. Lumabas na siya sa bahay at napasandal sa gilid ng pinto si Marcus habang pinakakalmang sarili niya. Muntik na niyang hindi makontrol ang sarili dahil sa ginawa sa kanya ng dalaga. Gustong maiyak ni Avery dahil sa napahiya siya. Hindi niya intensyon ng gawin yun. Gusto niya lang patunayan rito na hindi na siya bata, kaya niya yun ginawa. Pero mukhang mas lalo niyang inilayo ang binata sa kanya dahil sa ginawa niya. Pinahid ni Avery ang luha niya at bumalik sa kwarto niya. Matapos niyang maligo ay kaagad na siyang umalis. Sa mansyon ng mga Gonzales ay masayang sinalubong ni Lucio si Avery nang makapasok na ito sa loob. Anak, mabuti naman at napauwi ka. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Namiss ko na po kayo, ma'am. Si daddy po pala at si kuya. Umalis ang kuya mo. Ang daddy mo naman ay nasa kwarto namin nagpapahinga. Halika, maupo ka. Nagkwentuhan lang ang mag-ina hanggang sa bumaba na ang daddy niya. Mabuti naman at napadalaw ka, sweetheart. Opo, dad. May ipapakiusap po sana ako sa iyo Nakayukong sabi ni Avery. What happened? May problema ba? Seryosong nakatingin ang kanyang ama sa kanya. Matapos makausap ang kanyang ama, ay kaagad na inasikaso nito ang kanyang pag-alis. Ano? Pero bakit? Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Gwen sa kaibigan. Saka ko nalang sasabihin sa'yo. Mag-iingat ka rito Mamimiss kita ng husto. Niyakap ni Avery ang kaibigan. Saka siya tuluyang umalis. Didiretso na sa airport ang sinasakyan ni Avery. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang university bago napabuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumipa doon. I'm so sorry kung naging childish ako. Mahal kita, Marcus. Unang kita ko pa lang sa'yo sa probinsya, alam ko sa sarili kong gusto kita. At kung meron man akong gustong makasama sa buhay, ikaw yun. Sana ang sapat ng 3 taon para mapatunayan ko sa'yong hindi na ako bata. Na totoong mahal kita. Napapikit pa siya bago isa ng message niya. Pinatay na niya ang kanyang cellphone dahil malapit na rin sila sa airport. Tanghali na nang matapos si Marcus sa kanyang meeting. Napatingin pa siya sa kanyang wristwatch kung anong oras na ba. Pagbalik sa kanyang opisina ay kinuha niya ang kanyang cellphone para sana tawagan si Jean pero pagbukas niya ito ang isang mensaheng kumuha ng pansin niya. Damn it! Naiba to ni Marcus ang cellphone niya. Pagkabasa niya sa text ni Avery ay mabilis niyang kinuha ang coat niya at umalis ng opisina. Sir, may meeting.
I-cancel mo lahat ng appointment ko ngayon, sabi ni Marcus habang hindi nililingon ng sekretarya niya. Pagdating niya sa university ay sinalubong kaagad siya ni Jean. Saan ka ba nanggaling at kanina pa akong naghihintay sa'yo? Alam mo bang maagang pumunta rito ang batang yun para sana kausapin ka? Pero sabi ko wala ka rito, hindi rin kita makontak. Mahabang sabi ni Jean. Naihilamos na lang ni Marcus ang kamay sa mukha niya. Hindi niya akalain na tototohanin ng dalaga ang sinabi niya. Sa unang araw ni Avery sa ibang bansa ay nalulungkot siya. Lalo pat mag-isa lang siya ron. Pero sa tuwing may isip niyang binata ay kusang lumalakas ang loob niya para labanan ang lungkot niya. At ang tanging pambawi lang niya sa pangungulila ay ang picture ni Marcus na nasa cellphone niya. Samantalang sa Pilipinas, hindi mo na naisipang umuwi ng probinsya para kamustahin kami? Sino bang pinagkakaabalahan mo rito at kahit tawag hindi mo na nagawa? Mukhang nakalimutan mo nang may magulang ka pang naghihintay sa'yo. Mahabang litanya ni Rina sa anak niya. Mom, please. Marami ho akong trabaho rito kaya hindi ko na naisali pa sa isipan kong pagtawag sa inyo. Marami kang trabaho o baka busy ka sa babaeng yun? Akala mo ba hindi ko alam na pinapahanap mong babaeng yun? Ito lang ang tatandaan mo, Marcos. Kahit kailan ay ayokong magkaroon ng manugang na katulad niya. At hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. May diing sabi ni Rina sa anak niya. Mom, alam mong ayaw kong pinakikialaman ako pagdating sa personal na buhay ko. Totoong ina kita pero wala kang karapatan para diktahan kung ano at sinong gusto ko. Tumaas na rin ang boses ni Marcos sa kanyang ina. Tignan mo ang naidudulot sa'yo ng babaeng yun. Nakakaya mo na akong pagtaasan ng boses dahil lang sa pagtatanggol mo sa kanya. Ni hindi mo na naisip na maaari akong masaktan dahil sa mga sinasabi mo. Umiiyak na ani ni Rina sa anak niya. Kaagad namang nakonsensya si Marcos sa pagtaas niya ng boses sa kanyang ina. Masyado siyang naapektuhan sa pag-alis ni Avery. At ang malala pa dahil walang makuhang information ng tauhan niya para alamin kung saang bansa ang dalaga. Una pa lang ay duda na siya sa dalaga. Sadyang malihim ito dahil kahit kaibigan niya ay hindi alam kung sino ba talaga siya. I'm sorry ma'am, okay? Pero mahal ko si Avery. At lahat ay gagawin ko maging akin lang siya. Kung hindi ninyo siya matatanggap, bibili ako ng sarili kong bahay para dun ko siya ititira. Walang salita na umalis si Marcos habang si Rina hindi nakasagot sa sinabi ng anak niya. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Habang hinihintay ang pagbabalik ng mahal niya, ay ginugol ni Marcos ang sarili niya sa pag-aasikaso ng kumpanya. Namimiss na niya ng sobra-sobra ang dalaga. Minsan ay sinisisi niya ang sarili niya. Kung hindi dahil sa sinabi niya hindi siguro aalis ang dalaga. Kuya! Napatakbo si Avery nang makita ang kuya niya sa kanilang living area. Nakangiting sinalubong ni Lucas ang kapatid niya at niyakap ito. Namiss kita, kuya! Ako rin naman, kaya nga ako pumunta rito para makita ka. Kamusta ka na rito? Okay lang naman ako, kuya. Saka, hindi mo ba kita na gagraduate na ako sa susunod na buwan? Pagyayabang niya sa kanyang kapatid. I'm so proud of you at nagawa mong tuparin ang pangarap mo. Salamat, kuya. Pasensya ka na rin at bihira lang ako makadalaw sa'yo. Alam mo namang ako nang pinapamahala ni Dad sa kumpanya. Naiintindihan naman kita, kuya. Kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako rito. Dumating na ang araw ng graduation ni Avery. Masayang umakyat siya sa stage habang nakangiting nakatingin sa kanyang magulang niya. Nandoon din ang mga ito para dumalo sa kanyang graduation. Congratulations, sweetheart! Isa ka ng architect ngayon. Nakangiting puri ni Henry sa anak niya. Thank you, Dad. Binati rin si Avery ng kanyang ina at kuya. Simpleng celebration lang ang ginawa nila. Kumain lang sila sa labas pagkatapos ay umuwi na. Matapos ang graduation ni Avery sa ibang bansa ay sumama na siya sa kanyang magulang pauwi sa Pilipinas. Dahil sarili naman niya ang aatupagin niya. Inaantok na humarap na naman si Marcos sa trabaho niya. Ilang araw na siyang walang tamang tulog dahil sa dami ng trabaho niya. Nagtimpla lang siya ng kape para mawala ang antok niya. Nang may kumatok sa opisina niya ay hindi niya ito pinansin. Nakayuko lang siyang nag-review sa mga kailangan niyang pirmahan nang maramdaman ng tao na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Nang mag-angat siya ng tingin ay matamis na ngiti kaagad ang bumungad sa kanya. Napakurap si Marcos at ilang ulit niyang ipinikit ang mga mata dahil baka namamalik mata lamang siya.
Pero pag dumilas siya'y ganun pa rin ang nakikita niya. Kahit ilang ulit ka pang pumikit, hindi mangyayaring mawawala ako sa harap mo dahil totoong ako na to. Nakangiting ani ni Avery. Mabilis na napatayo si Marcus at inisang hakbang niya lang ang pagitan nila ng dalaga. Bumalik ka na! Niyakap ni Marcus ang dalaga ng mahigpit. Ganon din si Avery sa binata. Sobrang nangungulila siya rito. Kaya nang mayakap niya ito ay masabi-sabi niyang kompleto na siya ulit. Napatunayan ko na bang hindi na ako bata? Na totoong pagmamahal ko sa'yo? Nakangiting pinisil ni Marcus ang matangos na ilong ng dalaga. Hindi mo na kailangang patunayan. Dahil una pa lang alam kong totoong pagmamahal mo. Ayoko lang na akong maging hadlang sa pangarap mo. Ngayong nandito ka na. Hindi na kita hahayaang malayo ka pa sa akin. Masuyong siniil ng halik ni Marcus ang dalaga. Nakusa namang tinugon ito. Ang simpleng halik lang ay naging mapangahas. Naglandas ang kamay ni Marcus sa katawan ng dalaga na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Avery. Mas lalong nanabik si Marcus sa dalaga nang marinig ang mumunting halinghing nito. Kaya hindi na siya nakatiis. Binuhat na niyang dalaga at dinala sa kanyang kwarto sa loob ng kanyang opisina. Nakarating sila sa kwarto na hindi pinuputol ang kanilang halikan. Bumagsak ang dalawa sa malambot na kama at doon ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa ikalawang pagkakataon ay binigay ni Avery sa lalaki ang kanyang katawan. Ang kaibahan lang ngayon ay hindi lasing ang lalaki. Hindi lang sila nakaisa. Nakailang round pa sila bago bumagsak sa kama ang dalawa. At dahil sa pagod ay parehong nakatulog ang dalawa. Pagkagising ni Marcus ay tulog pa rin ang dalaga at nakayakap pa ito sa kanya. Nakangiti niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga at inamoy ang buhok nito. Pinatakan din niya ng pinong halik ang noon nito bago siya yumakap ulit sa dalaga. Pagkagising ni Avery ay mukha kaagad ni Marcus ang nabungara niya. "Good evening," kaagad na sabi ng binata. "Gabi na pala, napasarap palang tulog ko." "I want to talk to your parents, love." Nanlaki ang mga mata ni Avery sa sinabi ni Marcus. Hindi sa gusto nitong makipagkita sa magulang niya, kung hindi ang itinawag sa kanya. "Why? Ayaw mo bang makilala ko ang magulang mo?" Umiiling naman si Avery. "Tatanggapin mo pa rin kaya ako kapag nalaman mo kung sino ako?" "Sa tingin mo, hihintayin kaya kita ng ilang taon kung hindi pa kita gusto?" "Talaga? Gusto mo rin ako?" Hindi makapaniwalang sabi ni Avery sa binata. "Yes, I love you. Kahit ano't sino ka pa, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo." Napayakap na lang ang dalaga sa binata sa sobrang saya. Sa wakas ay narinig na rin niya ang matagal na niyang inaasam-asam. Matapos mag-ayos ng sarili ay dinala na rin ni Avery ang binata sa kanilang mansyon. "So, this is your house?" Kaagad na sabi ni Marcus nang makapasok sila sa gate ng mansyon. "Oo, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyong totoo." Tumangulang si Marcus sa dalaga. At nang makababa ay kaagad siyang hinila ni Avery papasok sa mansyon. "Nandito ka na pala, anak. So siya na bang sinasabi mo sa amin ng daddy mo?" Tumango si Avery sa kanyang ina at proud na ipinakilala si Marcus. "Siya po si Marcus, ma'am. Marcus Villaruiz." Pakilala ni Avery sa binata. Hindi naman alam ni Marcus kung anong sasabihin niya. Sigurado siyang nakita na niya ang ginang pero hindi niya lang matandaan kung saan. "Oh!" Naghugis bilog ang bibig ni Lucy habang may ngiti sa mga labi. "Good evening po, ma'am. Nice to see you po." Magalang na sabi ni Marcus sa ginang. "Sweetheart, hindi mo naman sinabi na masyadong magalang tong nobyo mo?" Tukso ni Lucy sa kanyang anak. Nakangiti namang nakatingin si Avery sa lalaki. Matapos makaupo sa sofa ay sabay na napatingin ng tatlo sa hagdan nang makarinig ng yapak pababa. Naunang nakababa si Lucas. Nakasunod naman si Henry sa anak niya. "What the hell?" Gulat na sabi ni Marcus sa isip niya nang makilala kung sino ang lalaking papunta sa kinaroroonan nila. "So, ikaw palang kinababaliwan ng anak ko, Mr. Villaruiz?" Napalunok sa sariling laway si Marcus nang magsalita ang Ginoo. Sino ba kasi hindi nakakakilala sa isang secret billionaire na pagdating sa negosyo talagang naunguna ito? "Good evening po, sir. I didn't expect na kayo po palang ama ni Avery.
Now I know kung bakit walang makuhang impormasyon ng tauhan ko tungkol sa pagkatao ng anak mo. Dahil hindi pala ito basta-basta lang. Ngumiti si Henry sa binata at tinapik ang balikat niya. Anyway, this is Lucas. Siya ang panganay naming anak ni Lucy. Don't try to hurt my sister's feelings. Dahil sisiguraduhin ko sa iyong babasagin ko yung mukha mo. Kahit kasosyo ka pa ni Daddy sa negosyo. Banta ka agad ni Lucas kay Marcus. Tanggap ka agad si Marcus ng magulang ni Avery at kapatid. Dahil kilala na pala nito ng ama niya. May tiwala naman si Henry sa anak niya. Kaya hinayaan niya itong humanap ng lalaki na gusto niya. Ang importante sa kanya ay masayang anak sa pinili nitong buhay. Kuya, wag mo naman siyang takutin oh. Pigil ka agad ni Avery sa kuya niya. Alam niyang pinoprotektahan lamang siya nito, kaya siya nakikiusap dito. Alam din niyang hindi nagbibiro ang kuya niya pagdating sa kanya. Sinisiguro ko lang na magiging maayos ka. Ayokong nakikita kang umiiyak. At siyang dahilan. Napayakap si Avery sa kuya niya at nagpasalamat dito. Masayang nagkasama sa hapagkainan ng magkakapamilya nang basagin ni Henry ang katahimikan nila. Han, ang sweet ng anak natin sa nobyo niya. Mahinang bulong ni Henry sa asawa niya. Mahina naman siyang siniko ni Lucy. Nasa hapag tayo, Han. Baka gusto mong tusukin ko ng tinidor yung mata mo. Mahina ring bulong ni Lucy sa asawa. Napalunok sa sariling laway si Henry habang nakatingin sa asawa niya. Kilala si Henry na malamig at pili lang ang tao na kinakausap. Pero pagdating sa asawa niya, itiklop siya rito. Pagkatapos silang kumain ay kinausap ni Marcus ang magulang ng dalaga. Hindi mapakali si Avery habang nasa loob ng library ang magulang niya at ang nobyo. Pagkalabas si Marcus ay nagpaalam kagad siya sa nobya. Don't worry, okay lang ako. May importante lang ako nga asikasuhin. Kaagad na sabi niya nang mahulaan ang iniisip ng dalaga. Okay, mag-iingat ka. Thank you and I love you. I love you too. Humalik muna si Marcus sa nobya bago ito umalis. Walang araw na hindi nakatatanggap ng bulaklak si Avery mula kay Marcus. Pero ni isang text sa tawag ay wala itong natatanggap mula sa lalaki. Nag-aalala na siya rito. At kahit tawagan niya ay hindi niya ito makontak. Nakailang balik na rin siya sa kumpanya nito pero palaging wala doon ang lalaki. Hindi pa siya nakakahalata, don't worry. Wala siyang ideya kung nasan ka at kung bakit hindi ka na nagpakita pa sa kanya. Mahinahon na sabi ni Henry sa kausap niya. Hindi na matiis ni Marcus na hindi makita ang dalaga pero hindi rin niya kayang suwayin si Henry. Pagdating sa takdang araw ay bumalik si Marcus at hindi lang siya nag-iisa. Kasama na niya ang kanyang magulang para sa kasal nilang dalawa. Sira ka ba? Alam mo bang pinag-alala mo ako ng husto? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Natawa naman si Marcus nang paghampasin siya ng nobya sa dibdib niya. I'm so sorry kung nag-alala ka sa akin. Minamadali ko lang na pagkasunduan namin ng iyong ama't kuya. Ayokong malayo ka pa sa akin kaya kahit nahirapan ako ay ginawa kong kondisyon nila. At dahil tapos ko na ay libre na akong pakasalan ka. Naiyak si Avery sa sinabi ng binata sa kanya. Pinatakan ni Marcus ang halik ang mga mata ni Avery para mawala ang mga luha niya na nagsibagsakan na. Suot ang napakagandang gown ay naglakad sa red carpet si Avery kasama ang kanyang ama't ina. At kasabay ng paglakad niya, ang unti-unting pagtugtog ng Dream About You kung saan ay si Avery mismo ang pumili. Ang ganda ng bride ko, di ba? Nagyayabang pa si Marcus sa kapatid niya na nasa tabi lang niya. Ang yabang, samantalang kanina para kang bulati na hindi mapakali sa kakaisip na baka hindi kasi puti ng bride mo dahil baka nagbago ng isip nito dahil gurang ka na. Mahinang sabi ni Aaron na ikinatawa ni Marcus. Well, hindi na ngayon. Nakangising sabi ni Marcus dahil nasa tapat na niya ang bride niya. Nagbigay galang naman siya sa magulang ng dalaga. Alagaan mong anak namin, iho. Kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan, daanin niyo ito sa mahinang usapan at huwag ninyong hahayaan na maabutan pa ito ng bukas. Tatandaan ko pong lahat ng sinasabi niyo, Mom, Dad. Ibinigay na ni Henry ang kamay ng anak niya kay Marcus at umupo na sila. Mapayapang natapos ang kasal ng dalawa. Matapos ang reception ay kaagad na umalis ang dalawa dahil sa ibang bansa ang honeymoon nila. Pagbalik nyo, kailangan may apo na kaming nabuo .
Biro ni Henry sa dalawa na kaagad namang tinanguan ni Marcus. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po naming dalawang magiging apo niyo. Balik na biro sa binan bago sila tuluyang umalis. Hindi lubos maisip ni Rina na anak ng isang bilyonaryo si Avery. Dahil bukod sa magaling ito sa gawaing bahay, hindi rin ito nagyayabang kung anong meron siya. Nung una niyang nalaman na anak mayaman si Avery ay halos hindi niya kayang makapagsalita. Nahihiya siya sa ginawa at pinagsasabi niya rito. At nagawa pa siya nitong patawarin sa lahat ng masasamang. Maghihiwalay na kasing anak niya at si Mitch dahil nakipagsiping ito sa ibang lalaki. Sabi nga nila, huwag kang manghusga. Alamin mo muna ang totoo bago ka bumitaw ng hindi magandang salita sa kapwa mo. Dahil baka sa huli ay babalik sa'yo mga sinabi mo. Kaya pa ba ng tuhod mo? Baka hindi mo na kayang bigyan ng apo sila daddy ah? Biro ni Avery sa asawa niya. Pwede naman nating subukan. Natatawang sabi ni Marcus bago dinaganan ng asawang panay ang asar sa kanya. Wakas.